God. So magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay nasa first service ng ating pong every Sunday celebration. Amen? Sabihin nga po natin, Sunday is a celebration. So binabati ko nga pala po ang mga ama ng tahanan, ang mga huwarang ama. Praise God. At mamaya ipagpipray po namin kayo. Napakahalaga ang araw na ito para sa atin. Wala muna maglalaba. Amen? Wala muna magkukula. So tayo mag-celebrate. At tayo naniniwala, ang bawat araw ay espesyal sa mga anak ng Diyos. Amen? Okay, tayo po dadako sa salita ng Panginoon. Alam nyo, mga talatang ito, ako po ay patuloy na na-encourage at patuloy na binibigay ng Diyos ang kalakasan sa bawat isa. May topic today, ito ay pinamagatang ko pong You are God's highest creation. Sabihin nga natin, God creation. God has something special for you today. Sabihin nga po natin, God has something special for you today. Ang Diyos ay may yung special na regalo sa iyo ang Panginoon. Amen. Pag sinabing special, ay alam nyo, no, ako'y naghahanap ng bawat talata sa Bible. Bigla po akong napukaw sa ilang mga talata dito sa Awit 117 verse 7 to 9. Ito pong mga talatang ito ang ating pong pag-aaralan, and we will draw our preaching sa isang man of God na nakaranas ng special favor ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Joseph. Okay, let us read Psalm 17, verse 7 to 9. Babasahin ko po sa, verse 7, pwede sa English, mamaya po sa Tagalog. Ang sabi dito, show me the wonders of your great love. You have set by your right hand those who take refuge in you from their foe. Keep me as the apple of your eyes. Sabihin nga natin, apple of your eyes. Hide me in the shadows of your wings from the wicked who are out to destroy me, from my mortal enemies who surround me. Sabihin nga natin, apple of your eyes. Alam nyo, naghanap po ako ng magandang translation sa Tagalog at ako po ay natuwa. Sa Tagalog po ito, ang sabi ng Bible, ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay sa akin ay umaalalay. Sabihin mga po natin, umaalalay. Ito po, dito ako nabili sa talatang ito. Ako'y bantayan mo ang paborito mong anak. Wow. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, paborito ka ng Diyos. Paborito tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nung akin pong binabasa to, pinamagaratan ko po itong God, something special for you today. Ituloy ko po ang pagbasa. Ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak mula sa kuko ng masasama. Ako iyong iligtas, napapaligiran ako ng malulupit na kaaway. Amen. Sabihin nga natin, special ako sa Lord. Naalala ko po one day, noong po ako'y bago-bago pa lang dito sa San Pablo City, way back 20 years, mahigit pa, no? Mahigit pa 20 years. Wala pa nung mga cellphone na may Android. Amen. Meron po tayo tinatawag na post office. Alam niyo, pag ako'y naghuhulog ng sulat na sa Laswerte, meron po yung box na ordinary, merong stamp na ordinary. Pero meron din box na special. Amen. At meron ding special na stamp. Ako'y nagtanong, ang sabi ko, ano po ba pagkakaiba? Pag ordinary at espesyal. Pag ordinary, bibilang ka ng araw, ordinary yung lakad. Pero pag espesyal, baka po 2 araw ay naandun na ang sulat. Amen. Siyempre, iba din ang halaga ng espesyal sa ordinary. Kaya dito nakita ko, sa mga talatang ito, makikita natin, tayo ay espesyal sa harap ng Panginoon. Do you believe that?
Sa lahat ng creation, ang tao ang ginawang espesyal ng ating Panginoon. We are created according to God's image. Then another na mga talata na is kung basahin po ay sa Awit chapter 8 verse 4. No? Ang sabi dito sa Awit, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 2, another verse, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Amen. Pero hindi natin kapatay ang Diyos, mababa tayo. Amen. Nais lang i-highlight dito na pag ikaw ay nagagandahan sa mga halaman mo, mas maganda ka dyan. Tuwan-tuwa kang ang dami mong halaman, ipinopos mo pa, hindi masama yan, pero tandaan mo, mas maganda ka sa halaman. Amen. Inaalagaan mo ang iyong mga halaman, pero higit kang inaalagaan ng Lord. At ang sabi dito sa verse na ito, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Hello? And another verse, ang sabi dito, mga tupa at kawan, pati ang mababangis. Verse 8, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. In verse 9, last verse, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Sa mga talatang ito, inawit ni David, even though God is not a respecter of person, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, pero remember this, ang Diyos ay mayroong special care to everyone. Sabi nga natin, God has something special for you. So humanda tayo at mayroong special na ipapaalala sa atin ng Diyos. At gusto kong kuhanin ang kwento ng Biblia mula po sa Genesis 37. Hindi ko na po i-quote the whole chapter ng 37, but I want to put every one verses to detail. Amen. Kilala natin si Joseph. Alam natin kung paano siya naging espesyal sa harap ng Panginoon. Tingnan natin ang verse 2 and 4. To 3 to 4. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man, is 17, was tending the flock with his brother, the son of Bilhah and the son of Shipha, his father's wives. And he brought of their father and report about them. Now Israel loved Joseph more than any. Hindi nagtatangi ang Diyos, pero makita natin, merong espesyal. Mamaya, makikita natin kung bakit naging espesyal tayo sa Panginoon at kung bakit si Joseph ay naging espesyal sa harapan ng kanyang ama. Amen. Okay, let us read again. Now Israel loved Joseph more than any of his other son. So makikita natin dito, more than any his other son. Mamaya makikita natin why. Because he had been born to him in his old age. Hindi lang yan. Dahil pinanganak siya nung matanda na si Israel. Mas matanda na ang kanyang ama. Amen. Matanda na. Ang sabi ng Bible. And he made an ornate robe for him. Talagang ipinagpagawa pa ng espesyal na damit si Joseph. Kaya makita natin sa bawat isinusuot nila naroon. And then another one. So makita natin sa mga talata ito, mga kapatid, na God is special. Why? There is a special person inside you. Because meron kang special na ipagagawa ang Diyos. Are you with me? Amen. Merong special na person na nasa atin. Why God so special to us? And God is going to do something special for you and me. Amen? Amen po ba? Alam natin sa bawat tahanan, meron tayong special na gamit. Inilalabas natin pag meron tayong special na okasyon.
Amen? Best among the best at talagang ipapagawa o gagawin because merong best occasion. Kaya dito sa mga talata ito, unang-una, nais yung ibigay sa atin, why? No? Why? Ang sabi dito, there is a special person inside you. Joseph was different. Sabi nga natin, Joseph was different. Kaya if you read the story of his life, makikita po natin yung difference. Different because you are different. Joseph is a different person because God made Joseph individual with a different purpose. Meron siyang ipagagawa at alam naman natin sa isang kaduluduluhan ng istorya na nag-inip siya and one day sa kaduluduluhan ng istorya, yung pala ang dahilan kung bakit espesyal siya sa Diyos. Espesyal siya sa kanyang Ama. Amen? Dahil merong ipapagawa ang Diyos sa kanya. Sabihin mo sa tabi mo, espesyal ka sa Panginoon. Dahil merong kang may ipagagawa sa iyo ang Diyos. Amen. Amen. Kaya wag nating memenosin ang ating sarili. Wag nating i-degrade. Ay, kawawa naman ako. Ito lang ang kakayanan ko. Amen. Hello? Let us increase the way you look at yourselves. Let us increase the way you look ourselves. Amen. Ang ibig sabihin, minamababa ka ng kapitbahay mo, ibababa pa sa sarili mo. Minamaliit ka ng kapwa mo, mamaliitin mo pa sa sarili mo. Hey! I am a child of God. Amen? Amen! Sabihin mo, special ka sa ating Panginoon. Kaya makita natin, si Joseph, makita natin kung paano inalagaan ng Panginoon si Joseph. Why? Because Joseph so special in the sight, not only from his father, but in the sight of God. Why? Dahil merong special and purpose kay Joseph. Amen? Kaya tayo, merong ipapagawa ang Panginoon, God so special. Amen? Are you ready now? God has something special for you. Naniniwala ka ba doon? Amen? So, palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga. Kaya ano sabi dito sa verse 4 ng Psalm chapter 8, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Imagine that. Ang ganda ng verse na ito. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ano ba talaga? Hindi mo ba itanong? Hindi mo ba na itanong, oo nga ano ba ang tao upang yung pahalagahan? Kasi, you and me created according to His image. Kung mahalaga sa Kanya ang mga ibon sa himpapawid, na sinasabi na aklat ng Mateo 6, na hindi niya ito ginugutom at kumakain sa kapanahunan. Kung mahalaga sa Kanya ang mga dahon at mga bulaklak sa parang, higit kang mas mahalaga sa mga ibon at mga halaman sa parang. Yan ang sabi ni Haring David. Si David ay talaga nakaranas ng discrimination from his family also. Nung i-anoint ni Samuel ang second king, minamaliit si David. Di ba? Akala mismo ng kanyang ama ay yung matitikas niyang anak na security guard o personal bodyguard ng hari. Pero the Lord look at the heart. Amen. Naglabasan ng anak, mga kapatid ni David, ni Isay walang napili. Ang sabi ni Prophet Samuel, hindi natin sisimulan ang paghahandog. Wala ka na bang ibang anak? Ang sabi ng kanyang ama ay meron. Kaso nagpapastol ng tupa. Amen? Masyadong minamababa. Kaya dito makikita natin, you are so special. Kung ang tao minamababa ka, doon ka palalakihin ng Diyos. Kung ang tao dinidegrade ka, ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Remember this. Si Joseph ganun din na naranasan. Dinigrade siya ng kanyang pamilya. Who you? Ibig mo sabihin, ang ating ama luluhod sa iyo?
Dahil nakakita ng pangitain si Joseph na mga bituin at mga buwan ay lumuhod sa kanya, ang mga uhay ng trigo yumuko sa trigo ng mga kapatid. Dinigrade at yun ang naging dahilan upang siya ay gawa na masama. Ibinenta. At ang sabi pa'y kinain daw at nilapa ng hayop sa gubat. Pero what? Because Joseph so special. Makita natin, God sustained Joseph because of the special purpose of God na si Joseph lamang ang makagagawa. Amen? So today, this morning, let us declare, I'm so special. Sabi nga po natin, I'm so special. Ako ay special sa harap ng Panginoon. Hello? Amen? Are you listening? Saints, are you listening? Mga pamilya? Amen. Apak-apakan ng tao? No way. Pag special ka sa harapan ng Diyos, God will sustain you. Promotion comes from the Lord, not from the east or west. Si Joseph, yan ang nangyari. Kaya remember this, even from the family of Joseph, because special person. Why Joseph called special? Why? Be different because you are different. Ang sabi dito, the main reason why you should be different is because you are God's made you individual. God created you individual. We are unique. Amen? Ikaw lang ang meron nun. Amen? Amen ba? Kaya si Joseph, doon lang siya lumakad sa kanyang buhay bilang siya ay alagad ng ating Panginoon. Dahil meron siya narito. Ang Diyos ang patuloy na gagawa ng bawat himala sa bawat araw. You're special. Ang ganda nga sa Tagalog, di ba? Balikan nga natin yun. Alam niyo, ako po'y nung aking inilalagay itong verse ito kagabi, ako umiiyak sa verse 8, Psalm 17 verse 8. Sa Tagalog mo ilagay. Ang sabi dito sa verse 8, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak. Kasi sa English, maganda rin naman sa English keep me as the apple of your eyes. And that is true. Amen? Diba, pag naka-display ang lahat ng prutas sa tindahan ng prutas, ano una mong napapansin? Apple. Kahit ang laki ng pakwan, hindi mo kaagad napapansin yon. Kahit malaki ang pinya, hindi mo kaagad napapansin. Nakukuha ang pansin mo dun sa apple. Wow! Apple. Amen? At yan ay laging inihahanda, apple. Ang ibig sabihin, sa paningin ng Panginoon, kung mayroong milyong-milyong taong iba't ubang uri ng estado ang tao, pag ang anak ng Diyos ay kanyang tinitingnan, apple ka sa kanyang mata. In other words, sa Tagalog, ikaw ay paborito. Yung apple, paborito ng bata. Amen? Hello? Kahit mahilig sa laruan ng bata, ilagay mo laruan at apple ang kanyang kukunin. Kasi paborito. Kaya tayo, kung tayo titignan ng Panginoon sa karamihan, nang tayo mananampalataya, tayo anak ng Diyos sa karamihan ng mga tao, ikaw ay paborito niya dahil apple ka sa kanyang mata. Amen. Why? Because God created you. Special. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Kaya ang objective ng aking teaching na ito is to look yourself how God looking at you. Ang dahilan kung bakit tuturo ito, tingnan mo ang sarili kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Kasi minsan ikaw mismo nagpapabaksak sa sarili mo. Tinitingnan mo. Pero kung ikaw titignan ng Diyos, you are awesome. Amen. Nakita niyo si Adan at Eva, nakasala na sa Panginoon. Amen. Ang sabi ni Adan at Eva, we are committed sins against you.
Amen? I'm a sinner, we are a sinner. But God said, when God looked at to Adam and Eve, ang sabi ng Diyos sa kanila, who told you that you are a sinner? Who told you that you are naked? Still looking at you. Hindi nagbabago ang Diyos sa pagtingin sa iyo. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya yun po, we need to look ourselves kung paano tayo tinitingnan ng ating Panginoon. Lalo na sa pandemic na ito, special ka sa harap ng Diyos. Amen. Napakabuti ng natin ating Diyos sa buhay. In verse 5, Joseph had a dream, and when he told to his brother, they hate him all the more. Kita natin ang nangyari. Kasi may special na inireveal sa kanya ang Panginoon. May pangitain kay Joseph lang ibinigay. Amen? Ang ibig sabihin, individually speaking, God is putting to our mind or self a special purpose. Why? Amen? Ba't nangyari ito? Hello? Kaya makikita natin sa buhay ng maraming tao. Even Joseph himself, no? Joseph had a dream. Ilan ba magkakapatid sila? Marami sila magkakapatid. Pero makita natin, sino nakakakita ng future na siya pala yung magsasalba? Siya pala yung tinatawag na tatawagin ng Panginoon for the special purpose and assignment after 7 years, kinukumpute ko hanggang kagabi bago mangyari yung parang-inip niya. Di ba, alam naman natin istorya ni Joseph, 7 taong tagkasaganaan, 7 taong tagtuyot ang nangyari sa Ehipto when he handled the governance. So more than that, maharahil. Pero makita natin, because Joseph so special, bago mangyari ang taggutom na yon, in-raise up at piniprepare si Joseph to be a prime minister of Egypt. At isang napakaganda baron, hindi naman talaga siya sa taga-Ehipto. Nag-abroad siya, nga lang, walang passport. Binili siya ibinenta. Amen? Ibinenta siya kung bakit siya nakarating na Egypt. Hindi naman siya talaga taga-ron. Pero God, something special for him. Kaya number 2, God is something special for you. Why? There is special plan for you. Merong mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? May magandang plano. Mag 2 months, nag-medication ako. I never condemn anybody and myself. Lord, to, I'm failure, no. Lord, ito, bagamat pinagalitan ako ng doktor ko. Amen. Pero pag ako'y nananalangin kada umaga, Lord, may dahilan. Amen. Kaya number 2, why God is special for you today. There is special plan for you. The special person inside you is God Himself. Tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. And if God is with you, who can be against you? Amen? Yun lang po ang ating vaccine. Ang Diyos na sa atin. But I'm not against sa vaccine. Huwag ka lang magbaback to sin. Amen? Nagpost ako noon Amen? Ayaw mo magpabaksin, huwag ka lang mag-back to sin. Mahirap yun. Di ba? Kasi yun ang kalaban ngayon Back to sin. Ang mga tao. Bakit? Nagkukulang na sa Panginoon. Amen. But, napakahalaga, why God so special? Because God Himself inside you and me. Tayo ay ginawa niyang templo na nanahan ang Diyos sa puso natin. Amen? Nananahan ang Panginoon sa Kristo. Nananahan ang Diyos, ang Espiritu Santo, dwelling in us. Amen.
the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit according to the book of Corinthians chapter 3 verse 16. Kaya napakahalaga nun. Kaya merong assurance na special ka sa harap ng Panginoon. And you are sealed by the Holy Spirit. Tayo ay sinelyuhan ng Santong Espiritu according to John 14. God, the Holy Spirit, will not leave us nor forsake us. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Amen. The Holy Spirit guiding us. The Holy Spirit guide us unto all truth. Guide inside us. He is. And number 2, as I continue, there is special plan for you. Yan si Joseph. Mayroong special na ipagagawa ang Panginoon. This verse tell us that Joseph's dream, a dream. In this dream, the Lord revealed the future to Joseph, the 777. Wow. 7 years, another 7 years, and another 7 years of training during Joseph time. Imagine, ibinigay na kaagad sa kanya mangyayari. Ibinigay na sa kanya. So dito ko nakita, mga kapatid, we are special because God dwell to our heart. The second thing, we are special because may special plan. At ito ang nakita ko dito. Kay Joseph, because merong special plan ang Diyos kay Joseph, yung prosesong kanya pinagdaanan under the control of the mighty God. Dahil inireveal sa kanya ang future na mangyayari. Inaalagaan niya yon. Sa pamagitan ng pangitain, sinabi niya sa kanyang ama, sinabi niya sa mga kapatid, ayaw maniwala. Kasi special dreams, it's special purpose ang ibinigay kay Joseph. And to cut the story, makita natin si Joseph, nangyari nga yung kanyang panag-inip. That no one can stop. Pag ang Diyos nagpahayag, hindi mapipigilan kahit ng kaaway. Your future is sure. Sigurado. Kaya makita natin doon. It was the truth that God had a plan for Joseph that sustained him during the time when he was a slave in Egypt and when he was in prison. Binili siya, naging katulong siya ni Pero. Inakusahan ng mali. Inilagay sa kulungan. But God sustained Joseph. God's destiny never changes if God revealing to you. Hindi mawawala yun. Dahil ang Diyos mismo ang nagpahayag kay Joseph. Sabi ng iba, ano mangyayari na ngayon? Ano na mangyayari? Pero ang bukas natin ay hindi kontrolado na ekonomiya. Our future controlled by the God. And we are special in the sight of God. You are so special. Amen? Lagi tayo magpasalamat doon. Through all the problem that Joseph faced, the Lord is teaching him different between growing old or growing up. Tinuruan si Joseph habang siya'y dumadanas noon. Kaya makita natin, ang unang-unang niya naranasan, the Lord God always guiding him para matupad yung pangako.
inaalagaan siya. At kung ating ibabalik sa ating Panginoon Kristo, na may plano ang Diyos Ama na iligtas ang daigdig, kahit merong Herodes, mga umuusig na Pariseo at Eskriba, still God protecting the future salvation through Christ Jesus. Kaya makita natin yung fulfillment. Dahil espesyal ang tao sa harapan ng Ama, ibinigay niya ang kanyang espesyal na anak upang iligtas ang mga espesyal na tao. Tingnan natin ang John 3:16 and 17. Ipos mo nga. Alam niyo, meron akong napansin sa verse 17 that sometimes the preacher focus only sa John 3:16. But hey, merong special word ang Diyos sa verses 17. And let us read. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe on Him shall not perish but eternal life. Verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Are you listening? Amen? Alam niyo, nung nabasa ko to, wow naman, ang ganda pala ng verse 17. Ang sabi dito, God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Why? Because of God's special attention to the human being created according to God's image. That's why hindi ipinadala ang Panginoong Hesus para i-condemn ikaw. Do not condemn yourself. Do not condemn yourself. Amen? Let us look ourselves the way God's looking at us. Ang sabi niya, God did not send His Son to condemn the world. So makikita natin yung special na pagtingin ng Ama sa bawat isa. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak na special din sa kanya para iligtas ang special na tao, ikaw at ako. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga sa bawat isa atin to praise God, thank you for everything you have done. I'm so special, Lord. Amen. Amen. Lagi tayong ngumiti, lagi tayong mag-celebrate. Amen. Sa umaga, pagigising ko, oh, hallelujah, I am healed. Amen. You need to cheer up. Alam mo, ang gagawin ng kaaway kasi ikaw ay magmumukmuk. Amen. Alam niyo ba yung nagmumukmok? Lagi ka nalang malungkot. And God, praise the Lord. Jesus Christ, my healer. Amen. And the last one, God is always on His greater timing. Sabihin natin, greater timing. Ang Diyos nagbigay sa atin ng kanya-kanyang kapanahunan. Amen? Ang Diyos nagbigay sa atin ng kanya-kanyang oras. Pag oras mo na, wala makapapigil ng orasang yon. Kaya napakahalaga. Kaya sabi ng Bible, in His time, He makes all things beautiful in His time. And I declare today, this is your time. This is our time. You need to be happy. Amen. This is our time, Lord God. It's time to arise. We will arise in the Lord. This is your time. Dumating na ang oras. Kaya nung dumating na ang oras kay Joseph, na ipatawag siya mula sa bilangguan, humanap sa mahal na mahari. Ang sabing gano'n ng hari, ikaw ba si Joseph? Opo. Ipaliwanag mo ang aking panaginip. Si Joseph ay nanalangin sa Diyos. At pagkatapos sabi ng hari, ako'y nanaginip ng 7 matatabang guya, matatabang hibla ng halaman ng trigo.
At matapos na yon, ako'y na nag-inip muli ng 7 mapapayat at 7 matataba. Ang sabi ni Joseph, mahal na hari, ito ang pinapahayag ng Diyos sa iyo. Imagine, after how many years, na-fulfilled yung time sa perfect time, yung panag-inip. At ang sabi gano'n ni Joseph sa hari, ang ibig sabihin, mahal ng hari, na 7 taong matataba, makakaranas ang iyong kaharian ng kasaganaan sa loob ng 7 taon. At ang ibig sabihin ng 7 papapayat ay 7 taong walang ulan, 7 taong tagtuyot, 7 taong walang ani, 7 taong kagutuman. At dahil si Joseph ang pinagpahayag ganon, kung kanino nagpahayag, doon ipapagawa. Amen? Amen po ba? Ang sabi ng mahali, dahil ang Diyos ang nangusap sa inyan, ibinigay ng Diyos ng hari ang kanyang singsing. At lahat ng sasabihin mo sa buong Ehipto, parang ako na ang nagsasalita. What the story, sa loob ng 7 taon, nag-save siya. At after na 7 years, nagsimula ang salot. Wala na at nagtuyot. Isa lamang ang magdidesisyon sa ayuda na ipamimigay sa Ehipto. Ito ay si Joseph. Lahat ay pumupunta. Tuyot ang buong mundo noong panahong yon. Ang lahat. Only Egypt survived. Why? Because of the man of God who dreams like the dream of God. Amen? At doon nakita ni Joseph, lumuhod lahat. Nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid, nangyari ang panag-inip na ang hawak ng trigo ay lumuhod ang trigong hawak ng kanyang pamilya. Itong panahong ito matutupad ang bawat pangarap. Yung isinaysay ng Diyos sa nakaraang mga taon sa iyo at sa akin, ito ang katuparan ng Diyos. At ipapakita ng Panginoon, ang panag-inip ay hindi natatapos. Manyamat ito ang katuparan. Because you are special. And the God doing special for you. May gagawin ng Diyos na special sa bawat isa. Amen? Kaya let us wake up. Ang sabi nga ay, the way you look at yourself, you need to change. Why God looking at you, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Special tayo sa harapan ng Panginoon. And as I close, 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Ito yung admonition ni Paul, you need to stand firm. Sabi nga natin, stand firm. Let nothing move you. Sabi nga natin, let nothing move you. Ito ang dapat nating gawin sa huling mga panahon. Dahil may espesyal na gagawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang sabi ng Bible, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the word of the Lord. Lagi nating ibigay ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. At ano sabi, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen? Bakit? Kasi ang ginagawa naman natin ito yung gawain ng Diyos, di ba? Natural, at ang Diyos naman ay gagabayan tao sapagkat ginagawa mo ito para sa Kanya. Amen. Kaya nga tinawag Great Commission dahil the mission of Christ, the great mission of Christ, ibinigay sa atin, kaya ang tawag sa atin ay we are commissioned by the Lord to do His mission. Yung mga iniwanang
dapat gawin ay pinagkatiwala na sa atin ngayong panahong ito. Kaya stand firm, in Tagalog, tayo po'y magpakalakas. Amen? Amen. Tayo magpakalakas. Let us cheer up. God, do something for you, special for you today. Amen? Tayo po'y tumayo. As we declare the goodness of God, again, babasahin ko po itong sabay-sabay natin basahin ang Psalm chapter 8 verse 4. Repeat after me when I read verse by verse. At pag ating kinote ito, claim it because we are special. Okay, basahin natin. Ano ba, okay, repeat after me, read. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 5, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinas mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng nilikha, lahat ng mga bagay siyang iyong pinamahala. Amen? Di ba tayo natutuwa dito? Tayo palang nilikha ng Panginoon, tayo mamamahala. Amen? So, ibig sabihin, pag tayo pinamahala, special ka. Hello? Si Joseph pinamahala sa Ehipto dahil si Joseph ay special. Since the very start, tayo nilikha ng Diyos na special. Ginawa niya ninyong lahat ng inilikha, lahat ng mga bagay sa inyong pinamahala. And last verse, verse 6 says, ang tupa at ang kawan. Okay, tuloy natin. Tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad, mga isda sa karagatan, at ang lahat ng nilikha nasa karagatan. And last verse, okay, last na yun. Kaya ang mga talatang ito'y, ikaw yan, tayo yan. Pinamahala tayo. Amen? Ang ibig sabihin, God's authority given to every one of us. Na ikaw lang ang may makagagawa nun bilang mga anak ng Panginoon. And in closing, bilang mga anak ng Diyos, every morning, you need to take prayer of dominion over your families. Command everything, the promises of God. You rule. Kailangan natin pangunahan yun. Amen? Let us pray. Lord, I pray this morning sa lahat ng nasa on-site at online, we do declare today, you have something special for us to do because we have you as our God. And we receive the special purpose to do things na walang ibang makagagawa kundi kami. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, preserve us, sustain us, and protect us till na mangyari ang fulfillment ng planuhin mo sa amin. Sumunod po lahat sa maikling panalangin again. Panginoon Jesus, inihahandog ko ang aking buhay sa iyo. Ako po ay espesyal sa iyong harapan. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kinikilala kita bilang Panginoon. Sa iyo kong mga kamay, ipinagkakatiwala ang aking bukas. Gawin mo, Panginoon, ang dakilang planuhin mo sa akin. Magawa ko, Panginoon, ang ipinagagawa mo sa akin, katulad ni Joseph. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Umawit po tayo na isang awit before we close in prayer. Let us all give thanks to the Lord. Yes, God.
Hallelujah. Tanggapin mo ang aking papuri. Tanggapin mo ang pasasalamat. You all again. Panginoong Jesus, ang nag-iisang tapat, aming Diyos na tapat, Ikaw lamang ang karapat-dapat. Sige. Salamat sa aking buhay, salamat sa kaligtasan kong taglay, kapayapaan at kagalingan, pagpapalang walang katapusan. Salamat sa aking buhay, salamat sa kaligtasan kong taglay, kapayapaan at kagalingan, pagpapalang walang katapusan. Salamat, dakilang Diyos. We declare and we claim mga pagpapalang walang katapusan. Yes, thank you, Jesus. Continue to bless us, protecting us, O God. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy ka naming kinikilalang Panginoon, tagapagligtas ang aming buhay. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. Ang lahat po ba ay napagpala sa mensahe ng Panginoon? Sa umagang ito, purihin po ang Diyos. Hallelujah, God. At sa oras pong ito, tayo po ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa pamagitan ng ating pagkakaloob sa Panginoon. Hallelujah. So, nais ko lang pong basahin sa, meron pong verse po dito. Doon pa rin po sa Hagay. Hagay po, chapter 2. Praise God. Alam po natin na ang pagkakaloob ito po ay inuutos din sa atin ng ating Panginoon. Amen. Isa pong bahagi ng ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon ang maibalik yung pong pagpapala na ibinibigay niya po sa atin. Alam po natin ang lahat ng bagay, kung anong meron tayo, ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil binigyan niya tayo ng kalakasan upang magtrabaho, pinoproteksyonan tayo, amen, iniingatan para magawa natin yung para sa ating pamilya, magkaroon tayo ng ikabubuhay. Subalit ang Diyos ay merong ding iniuutos sa atin. Ano po, na, di po ba, lagi nating naririnig sa Malakay chapter 3, verse 10, na lagi sinasabi doon na ibigay natin yung para sa Panginoon na ating mga ikapu. Amen. At may pangako lagi ang Panginoon sa tuwing meron siyang command. Pag ang sinabi doon ng Panginoon, give your tithes and offering, and I will open. Amen. May pangako ang Diyos every time na meron siyang mga iniuutos sa atin. At hindi lamang tayo nagke-claim doon sa ating sa mga pangako niya, kundi kailangan gawin natin yung iniuutos sa atin ng Panginoon.
Subalit may sinabi din dito ang Panginoon, hindi ko na babasahin sa Hagay, na sinabi po doon na nagbibigay kayo, yung mga tao na nagtatayo sila ng templo sa Panginoon, ang sabi doon ay meron doon conversation na nagbibigay kayo sa isang buslo na butas. May sinabi doon nagbibigay kayo sa isang buslo na butas dahil hindi nyo tinutupad yung iniutos sa inyo ng Panginoon. Amen. Kasi kailangan po maging maingat tayo doon sa ating kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun po ang sinusunod natin. Amen po ba? Praise God. Kaya po tayo ay patuloy na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon to give our tithes and offering. Alam natin yung tithes, yun ay pagbabalik ng ating mga ikapu sa Panginoon, at yung offering natin ay yun yung sarili nating desisyon o sarili nating kalooban ng pagkakaloob. Amen? At ang Diyos naman ay hindi tumitingin doon sa laki o halaga na ibinibigay natin, kundi doon sa puso natin na nagbibigay ng hindi napipilitan, kundi malugod tayo nagkakaloob sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. At kaya po sa oras na ito, this our time, na patuloy na maibalik natin sa Panginoon yung anuman yung nais na ipagkaloob po natin, na ang desisyon ng ating mga puso. Amen? Kaya po sa oras na ito, ating pong hawakan at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, marami nga pong salamat sa buhay na kaloob mo po. Salamat sa kalakasan, Panginoon, gaya ng aming inawit. Lord, salamat sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo sa iyong patuloy na pag-iingat, Panginoon. At o Diyos, sa oras na ito, hallelujah, patuloy na masumpungan mo ang puso ng bawat isa, na patuloy na nagiging matapat sa pagkakaloob at sa pagbabalik sa iyo ng aming mga ikapu, at maging sa aming mga desisyon na magkaloob sa iyo, Panginoon, ng aming offering, O God. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na patuloy na nagiging tapat sa iyo, Panginoon, at maging sa aming mga kapatid na, Lord, na nagdi-desire na makabahagi din sa gawain ito ng pagkakaloob. Lord, ikaw ang magpo-provide, Panginoon, ng hanap buhay, Panginoon, Lord God, doon sa mga walang trabaho, Panginoon, Lord, you will provide for them, O God. Hallelujah. Lord, salamat po, O Diyos, at tunay na pagpalain mo ang mga kamay, Panginoon, na patuloy na nagkakalob sa iyo. Salamat po ng marami at ibinabalik lamang namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. O yung may tatay na narito ngayon, ating dinideklara yung napakahalaga pangako ng ating Panginoon, the long, satisfied life. Tayo manalangin. Ama namin banal, maraming salamat. We celebrate today, this special day.
for all tatay, daddy, papa, father. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat niregaluhan mo ang bawat tahanan ng Ama. Mula noon hanggang ngayon, dalangin po namin ang kalakasan. At kami naniniwala, O Diyos, may mga tahanan naging fatherless, but still you are our Father. Ikaw, Panginoon, ang magtatatay sa mga pamilyang wala ng Ama. At Ama, dalangin ko sa mga tatay, as we celebrate today, the blessing of good health, the long satisfied life, ay ibigay mo sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Tayo po'y dumako sa benediction prayer. Taas po ang ating mga kamay. Lord God, sa aming pag-uwi, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you all. Life in Christ, I love you all. Miss you.